Hi guys, I'm Eden Hart and welcome to my YouTube channel. So sa mga hindi nakakaalam, fresh graduate po ako ng college. And today, our video is about tips on how to survive college. So pag-uusapan natin kung paano kayo makasurvive ng college. So hopefully makatulong yung mga tips na to para makasurvive kayo. So sa mga hindi nakakaalam, fresh graduate po ako ng college and this is all based on my experiences. So ngayon, i-share ko po sa inyo yung mga tips na kailangan nyo gawin para ma-survive nyo yung college. Marami akong kilala na nag-college siya ngayon, especially yung bunso kong kapatid, college siya din ngayon. So kapag napanood mo to sis, tignan mo na, baka makatulong sa'yo. So number 1, dapat alam nyo to, ito yung talagang ever since elementary ginagawa to at palaging nare-remind. Never be late. Yan yung number 1. Huwag kayong malilate. Ayan. So kaya sa mga dyan, sa mga hindi gumigising sa mga alarm clock, ba't pa kayo nag-alarm? Hindi naman ako gumigising sa alarm nyo. Ayan. Yun talaga yung very important kasi punctuality yon, values nyo yun. Yung mga teacher nyo early yan. Kasi sa college, yung mga teacher talaga na, kunyari, yung klase nyo 7 a.m., 6 or 5:30 na sa school na yan. Ayan. So, dapat, unahan nyo yung teacher nyo. And of course, na din yun sa self nyo, training na rin yun. Kasi in a real world, pag nagtatrabaho ka na, kailangan never late ka talaga. And of course, plus points na din yun. Ayoko talagang malate kasi para sa akin, traumatizing talaga yung nalilate ka sa klase. Hindi lang sa klase sa lahat ng events sa school. Talaga, talagang maging late. Especially pag college ka, minsan, pag may mga events, may mga sanctions, may mga sign-in, sign-out, kaya dapat wag kayong malate. Never be late talaga dapat kayo, ha? Second one na tip na kailangan yung malaman is wag kayong umabsent. Kasi, pag umabsent kayo, talaga parang feeling mo talaga pag umabsent ka yung one day nyo na topic parang wala ka talagang malalaman, promise, feeling mo talaga mamimiss mo yung buong topic na diniscuss kasi based on my experience yun talaga yung experience ko. So, never talaga ako nag-absent. Kung hindi emergency or hindi grabe yung sakit ko, hindi ako ma-absent. Kaya nga minsan sumasakit ulo ko, hindi nga ako ma-absent Kaya parang alam ko na may sinat ako, hindi na ako ma-absent. Kasi talagang, alam mo, parang sayang yung isang araw na umabsent ka. Ayun. So, kaya, huwag kayo nga absent No yun. College kayo, hindi na kayo high school. Huwag kayo nga absent. Yan, next one. Number 3, ayan. Pass your assignments on or before deadline. So, importante din to. Kasi ako nung college ako talagang, especially pandemic, noon tambak talaga yung mga gawain. Every subject, meron akong limang assignments na hindi nagagawa dahil nga pandemic. Ayun. So, para naging pabaya ako kasi pandemic siya. But anyway, wag nyo nang gawin yun, ha? Lesson learned na tayo. So, in college, mas na-appreciate ng mga professors yung on time nagpapasa ng assignment. So, para sa kanila, magandang ugali yun. Kung wala rin lang naman kayong ginagawa, gawin nyo naman ang assignments nyo. Tsaka, madali na gumawa ng mga assignments nyo kasi may internet na. May technology na, may Google na, may YouTube na, may Facebook, may Instagram. Hindi ko alam kung ano pang mga platforms na pwede nyo gamitin para masagot kayo ng mga assignments nyo. Ayan. So, huwag na kayong mag-late magbasa ng mga assignments kasi bawas grades din yun. Promise. Totoo yun talaga. That is another way din kasi para malaman ng teacher nyo, professor nyo, or instructor nyo kung maigi kayong mag-aral. So, always remember, pass your assignments, projects, and everything on or before due date. Next, ito, importante ito. Read lesson topics ahead of time. Usually, yung mga professors, nagbibigayan sila ng materials ahead of time. For example, yung topic nyo next week is understanding the self. Yung mga professor nyo, magbibigayan sila ng materials ngayong araw. So, sasabihin nila, read in advance para discussion na lang tayo next week. So, ayan. Opportunity nyo na yun kasi nga binigyan kayo ng material. So, basahin nyo yun. Maganda din yun kasi sort of review na din yun. So, palagi yung basahin. And also, i-compile nyo. Huwag yung baliwalain yung mga binibigay ng mga professors yun, ng mga lesson materials and everything. Next, ayan. So, participate and be active in class. Ayan, walang problema kahit mali yung sagot mo. Basta hindi pilosopo. Walang problema yon.
Basta active ka sa klase, palagi kang sumasagot. Usually naman pag college yung mga sasabihin lang naman ng professor, "Oh, ano sagot nyo?" There is no wrong answer. Ayan, sabihin walang maling sagot. Gusto lang naman kasi malaman ng professors nyo kung nakikinig ba talaga kayo o hindi. Ayan, so ako, based on my experience, ako sagot ako ng sagot kahit mali. Tapos minsan nakakatawa, ayan. So, minsan nga, kahit nagsasalita yung teacher namin, professor namin, sumasagot ako, "Wag niyong gagawin yun ha, wag niyo i-cut off yung mga teacher niyo kapag nagsasalita." Ano yun, parang disrespect yun. Ayun, so wag niyong gagawin yun. Yun talaga yung, ngayon ko lang na-realize yung mga gawain kong ganyan talaga. Pero thankful pa rin ako kasi pasado naman ako sa kanya. Ayun, so always remember to be active and participate in class. Ayun, next, be courteous. Tandaan nyo yan, since elementary pa, be courteous ha, kahit hindi nyo teacher, hindi nyo professor, mag-good morning kayo at mag-good afternoon. Ayun, kailangan courteous kayo kasi human values yun. Magandang pag-uugali yung nag-good morning tsaka nag-good afternoon. Tsaka kahit hindi mo professor or teacher yun, matatandaan ka nila kasi palagi mo silang ginigreet. Ayan, next naman is acknowledge your mistakes and learn from them. Ayan, so may mga teacher kasi minsan na direct to the point. Pag mali yung sagot mo, mali talaga, tapos papangaralan ka pa. Wag yung gagawing personal yung ganun. Learn from them. Ayan, hindi lang sa mga professors nyo, pati na rin sa mga classmates nyo. Kasi kayo, iba't iba kayo ng ugali eh. So, kung ikaw ganito ka, yung classmate mo ganyan, tapos may nagawa kang mali, pakinggan mo, tsaka kung alam mong mali ka, tanggapin mo na lang yung tanggapin mo yung pagkakamali mo, mag-sorry ka and learn from them. Para may harmony kayo sa classroom, ayan. Kasi classmates kayo, buong taon magkasama kayo, ayan. 4 years magkasama kayo, unless mag-transfer ka at mag-transfer siya. Diba? Next, create reviewer. Ito, napaka-importante nito kasi natutunan ko to nung first year college talaga ako. So, yung gumawa ng mga reviewer. So, pag college kayo, meron kayong midterm, tsaka meron kayong final exam per sem. So, 4 yon. Sa first semester, isang midterm, isang final exam. Sa second semester, isang midterm, isang final exam. Ayun. So, yung gagawin mo, i-compile mo lahat ng lessons mo. Ayan. And then, gumawa ka ng reviewer in advance. Kasi makakatulong talaga yun. So, there was a time na finals namin yon, third year ako. So, akala ko talaga yung exam namin is 2 p.m. 1 p.m. pala. Pumunta ko ng school, 1 something na, 1:30 or hindi ko na, nakalimutan ko na. Ang malala doon, di ko pa alam kung saan kami na classroom. So, mabuti na lang talaga nakapag-review ako that time. So, yung tatang ko parang Rizal ata yun na Rizal yun na subject, na topic. So, mabuti na lang talaga nakapag-review ako ahead of time. Gumawa ako ng reviewer, nakapag-review ako. Ayun. So, na-survive ko naman siya kahit ilang minutes na lang yung natira. Diyos ko Lord, hindi ko pa naman kabisado yung classroom namin that time kasi ibang building kasi yun, iba kasi yung building talaga namin, tapos nasa kabilang building yung exam namin, kaya ayun. Pero okay naman, so yun yung kagandahan ng mga reviewer. At the same time, parang mo na din siya, summary ng buong lesson nyo, ayan. So, yung lesson nyo nung first year, magagamit mo pa rin naman second year, third year, fourth year, ayan. So, connected lang naman yan sila. Last, and very important, take a rest. Huwag yung pangmatagalan na panghabang buhay ha, hindi yun yung tinutukoy ko. Kapag pagod ka, for example, Saturday, tapos mo na lahat gawin yung mga gawain mo, ayan, magpahinga ka, ayan, take a break, gumala ka, ayan, do your chores, magbasa, kung anong gusto mong leisure na ginagawa, magnood ka ng movie. So, take a rest, para naman makapagpahinga yung utak mo, yung katawan mo, makapag-chill ka, kasi hindi mo naman malay Lunes na. Lang naman yan, cycle lang naman yan. So, Lunes na, tapos magpa-Friday hanggang Friday. So, ka na naman, bugbog na naman yung utak tsaka katawan mo. Kaya, take a rest. So, yun lang. Hopefully, you learn from this video. Sana makatulong ko sa inyo. And, go. I will pray na lahat talaga kayo makapasa ng college. Lahat kayo makakapasa ng college. Ako nga nakapasa kayo pa kaya. Kaya niyo yan. Bye!